Magandang umaga rin Sir Perceline, magandang umaga Pilipinas. Hindi po magandang balita dahil ito pong low pressure area na ating binabantayan ay tuluyan ang nakapasok ng Philippine Area of Responsibility. As of 4 a.m. ito huling namataan 845 kilometers east ng rehiyon ng Mindanao. Ito nga pong low pressure area na ito dahil nakapasok na nga ng ating PAR, ay asahan po nating magdadala ng mga pag-ulan. Diyan po yan sa Eastern at Central Visayas at ganun din diyan po yan sa buong Mindanao. Ayon nga po sa Pag-asa, dahil nga po nasa karagatan itong low pressure area na ito, may posibilidad po na mag-intensify ito bilang isang bagyo. At kapag nga po ito yung naging bagyo, tatawagin po natin ito sa pangalang Kaloy. At ayon nga po sa Pag-asa, pakanluran nga po ang pagkilos na tinatahak nitong nasabing low pressure area. Samantala mga kabayan, kasabay nga po ng pag-iral nitong low pressure area ay nakaka-apekto rin sa ating bansa. Ito ang northeasterly wind flow. Siguro nagtataka kayo kung ano nga ba itong northeasterly wind flow kasi ngayon lang natin ito nakikita sa ating mga weather forecast. Kapag sinabi nga pong northeasterly wind flow, ito nga po'y galing pa rin po sa northeast. Kaya nga lamang po mas mahaba yung distansyang tinatravel nito at dahil nga dadaan po yan, dyan po yan sa may Pacific Ocean, asahan po natin na medyo mainit na ang hanging dala nito dito po yan sa ating bansa. So asahan po natin na bahagyang iinit na ang ating panahon for today. Pero ganun pa man, dito nga po sa atin sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, asahan po natin na fair weather naman ang iral maliban na lamang po sa isolated light rains. Samantalang natitirang bahagi ng ating bansa, wala namang dapat alalahanin dahil fair weather din naman ang ating mararanasan maliban na lamang po sa isolated rain showers and thunderstorms. At samantala, dahil nga po nakaapektuhan po tayo nitong northeasterly wind flow ay naglabas po ng gale warning ang Pag-asa. Gaya nga po ng ating nakikita sa ating earth wind map, ito po nga northeasterly wind flow tumatama po dito po yan sa may eastern seaboards ng Mindanao at bababa po yan hanggang sa may eastern seaboards ng Mindanao. Ang lahat nga po ng mga kababayan natin mangingisda dyan, inaabisuhan na wag na po munang maglayag dahil magiging mataas po yung ating mga alon, aabot po yan ng 3.4 to 4.5 meters. Again, inaabisuhan pong lahat na wag na po munang maglayag at abiso po sa mga barko, maging maingat po tayo sa ating pagpalaot sa ating mga karagatan. At yan nga po nga asang lagi ng panahon ngayong araw ng Miyerkules. Samantala mga kabayan, hindi ba kayo nagtataka dahil ngayong umiinit na yung ating panahon, tila dumadami ang mga lamok. Alamin po natin ang mga kasagutan sa pagbabalik ng aking ulat. Worried kung nasaan ang package mo? Sa Air 21, worry-free! May real-time SMS updates kaya alam mong status ng padala mo every step of the way. Why worry? Pwede namang worry-free. Sa Air 21, sagot ko, padala mo! Samantala mga kabayan, dahil nga po umiinit na ngayon ang ating panahon ay marahil napapansin nyo na dumadami rin ang mga lamok sa inyong mga tahanan. Well, ayon nga po sa mga eksperto, kapag nga po kasi umiinit ang ating panahon, nagiging favorable po ito para sa breeding stage ng mga lamok. Kung mapapansin nyo, kapag malamig ang ating panahon, wala tayong mga lamok. Dahil nga po tuwing malamig ang panahon, nag-hibernate din ang mga ito. Pero dahil papalapit na nga po tayo sa panahon ng tag-init, i-expect po natin ang pagdami ng mga lamok dahil nga po favorable ito sa kanilang breeding stage. Ang abiso na lang namin po sa inyo lahat, magpahid na lamang po tayo ng mga insect repellent lotion nang sa gayon, makaiwas po tayo sa mga sakit na dulot ng lamok gaya ng dengue at malaria. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa DOST. At your service po new weatherman, Harry Bayona, nagpapaalalang tiwala lang. May tamang panahon ang bawat pagkakataon. Back to you, Perceline, magandang umaga.